Okay, ang pag-uusapan po natin mga kapatid ngayong gabi ay pinamagatan nating Lord, I am listening. Hindi po ako magtuturo ngayong gabi na, paano mo mare-recognize ang tinig ni Lord, so hindi po. Kaya po ito yung title natin, Lord, I am listening kasi naka-focus po 'to sa atin. Isang bagay po na tiyak ko na ang Lord talaga ay nangungusap, nagsasalita. At naniniwala po ako na, hindi natin kailangang pilitin si Lord dahil naniniwala ako na lagi niyang gustong magsalita. At ang pag-uusapan po natin is tayo. Kaya po, Lord, I am listening. So, ano po yung maaari nating gawin para ang tinig ng Panginoon ay ating pong ma-recognize at lagi po nating maranasan. Kapag tayo ay meron na talagang nakapag-establish na tayo ng deeper relationship sa Panginoon. For many of you, I know na nare-recognize nyo na kinakausap tayo ng Panginoon. And di ba mga kapatid, minsan nakakamiss kausapin tayo ng Panginoon. So, dun sa pagkakaroon natin ng pagkamis sa salita ng ating Panginoon, sa tinig niya, yung alam mo yung personal message niya sa atin ay naniniwala ako na hindi factor na silent na ang Panginoon, kundi maybe one of the factors na nakaka-affect ay dahil tayo rin naman, we are not ready to listen. So ito pong title natin at pag-uusapan natin ngayon is about readiness, no, sa pakikinig sa ating Panginoon. At ang best example po na gagamitin natin for tonight sa ating pong pag-aaral ay si Samuel. Yung pong batang Samuel. Si Samuel po ay isa sa mga dakilang propeta sa Israel at napakaganda po ng kanyang life story. Okay? Um, Bago po tayo humantong dito sa mismong kwento ni Samuel na pagkukuhaan natin ngayon ng ating mga lessons ay ito po muna yung background nung buhay ni Samuel. Okay, ang una po nating gusto ko pong ipaalam sa inyo ay commitment ni Hannah sa Panginoon si Samuel. Ibig sabihin po, ipinangako ni Hannah na ibibigay niya at ipaglilingkod niya sa Panginoon si Samuel. Kasi po si Hannah ay naging baog sa loob ng mahabang-mahabang panahon. At hiniling niya sa Panginoon na sana magkaanak siya at binigay ng Panginoon yung kanyang pinagpe-pray at itinupad naman ni Hannah po yung kanyang promise sa ating Panginoon. So basahin po natin sa unang Samuel chapter 1 verse 27. Ito po, ito yung sinasabi po ni Hannah. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya. Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Yung makikita po ninyo dito sa picture, ito po si Samuel nung bata siya at ito po yung punong pari nung panahon po nila. At yan po ay si Eli. Okay, mamaya mas makikilala po natin siya. Ano pa po yung mahalagang background po dun sa ating kwento? Ayan. Ang propeta po at ang punong saserdote noon sa Israel ay si Eli. Ayan po, si Eli. Pero si Eli po ay merong dalawang anak. Pero yung kanyang dalawang anak po, naku, may ginagawa po silang masama sa loob mismo ng templo. Okay, so babasahin po natin sa First Samuel chapter 2 verse 12 hanggang sa sumusunod. Masasamang tao ang dalawang anak ni Eli. Hindi sila sumusunod sa Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid, dito pa ha sa First Samuel chapter 2 verse 22. Tingnan niyo ha, matandang-matanda na si Eli, nabalitaan niya ang lahat ng kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Nalaman na rin niya ang pagsiping ng mga ito sa mga babaeng naglilingkod sa may pintuan ng toldang tipanan. Ako po, yun na nga po. O mga kapatid, hindi na po natin iisa-isahin kung ano po yung mga kasalanan ng kanyang mga anak. Pero si Eli po ay nagkaroon ng malaking problema sa kanyang mga anak. Imaginin po ninyo, pastor. Ang problema ng pastor ay mismo yung mga anak. Ang gumagawa ng masama mismo dun sa church ay yung mga anak. At bukod po dun sa nambababae po itong mga ito nang hindi nila naman asawa, sila po ay
kumukupit dun sa mga handog ng mga Israelita. So meron silang mga inuutusan, inuupahan para makabawas dun sa offering ng mga Israelita. So yan po yung kalagayan ni Eli nung dumating po si Samuel sa kanya. Habang si Samuel naman po, mga kapatid, habang ganun ang kwento ng pamilya ni Eli, si Samuel naman po ay nagtuloy-tuloy ang paglilingkod at ang paglago dahil na rin po sa patuloy na support ng kanyang mga magulang. Okay, babasahin po natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 18 hanggang sa sumusunod. Samantala, patuloy na naglilingkod sa Panginoon ng batang si Samuel. Suot-suot niya ang espesyal na damit na gawa sa telang linen. Kasi po, taon-taon ginagawa ni Hana ng balabal si Samuel at dinadala niya ito kay Samuel sa tuwing maghahandog sila ng asawa niya ng taunang handog. Na mga kapatid, napakahalaga po talaga ng family, no, sa paglago natin spiritual. Dito po kasi makikita natin, mga kapatid, yung dalawang family dito sa ating pinag-uusapan. Yung family ni Samuel na sobrang supportive sa kanyang paglilingkod sa Panginoon at yung family ni Eli or ni Eli na imbis na sumuport dun sa paglago ng gawain ay nawawasak ito. Okay? So makikita po natin doon na malaki ang nagiging impact na nga po na talaga ng ating family sa paglago ng sinumang tao. Okay? Mga kapatid, hindi na rin nakaka-receive ng messages ang propeta Eli. So bihira na pong magbigay ng pangitain ang Diyos para sa Israel. At mga kapatid, isa po sa dahilan kung bakit hindi na naririnig ni Propeta Eli ang tinig ng Diyos ng madalas, hindi kagaya nung dati, ay dahil po sa kalagayan ng templo nila dahil marami pong irregularity sa pangunguna ng pamilya ni Eli. Kaya po mga kapatid, nung dumating si Samuel sa templo, ay ganito po ang kanilang kalagayan. Dito naman po mga kapatid, nag-umpisa yung ministry ni Samuel para maging propeta at siya po ang magiging kahalili ni Propeta Eli. Okay? So, isang araw, natutulog daw si Samuel sa templo. Doon na po siya natutulog. At narinig niya na may tumawag sa kanya. Akala po ni Samuel, ang tumawag sa kanya ay si Propeta Eli. Sabi ni Propeta Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na ulit. At 3 beses po ito na ulit. Nung pangatlong balik na niya kay Propeta Eli, dun na-recognize ni Propeta Eli na naku, ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya tinuruan po ni Eli si Samuel kung ano po yung dapat niyang gawin. At noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli o ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto, hindi na siya gaanong nakakakita. Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ng kahon ng kasunduan. So yung Ark of the Covenant nandun po. So ibig sabihin mga kapatid si Samuel natutulog sa Holy of Holies. Grabe, at di na po natin masyado mo ng pag-uusapan pero grabe lang talaga yung closeness at yung purity nito ni Samuel. Pero later on na po natin siguro pag-uusapan. Pero dun sa mga nakakaalam nung yung composition at yung partition ng whole ng templo, nako makikita nyo natutulog sa malapit sa sa Ark of the Covenant si Samuel. Ang nakakapasok lang po doon talaga ay mga holy servant of God. Okay? Verse 4, tinawag ng Panginoon si Samuel. Sumagod si Samuel, ano po iyon? Tumakbo siya kay Eli at sinabi, ano po yun? Bakit niyo po ako tinatawag? Sumagot si Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit. Kaya't bumalik siya at muling natulog. Muli siyang tinawag ng Panginoon, Samuel. Bumangon si Samuel, pumunta kay Eli at sinabi, ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag? Sumagot si Eli, anak, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit. Hindi pa nakikilala noon ni Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. No, napakahalaga po nitong verse 7. So ito yung kalagayan ni Samuel.
Hindi po ibig sabihin hindi niya kilala ang Panginoon, ha? Kilala niya ang Panginoon, pero meron siyang hindi pa kilala, ang tinig ng Panginoon. Amen? So verse 8, tinawag ng Panginoon si Samuel sa ikatlong pagkakataon. Bumangon siya at pumunta kay Eli. Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag? At naunawaan ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya kay Samuel, bumalik ka na ulit at matulog. Kung tatawagin ka ulit, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig ang lingkod ninyo. Kaya bumalik si Samuel sa higaan at muling natulog. Lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo Panginoon sapagkat nakikinig ang lingkod ninyo. O yan lang pag-usapan natin mga kapatid. At dyan na nagsimula ang magandang kwento ng pagiging propeta at lingkod ni Samuel. Okay, so mga kapatid, doon sa kwentong yon ay napakaganda siguro, no, kung mararanasan din talaga natin that we can hear the audible voice of God, no? Ako doon, mga kapatid, pinapangarap ko po yun. At minsan hinihiling ko nga sa Lord, Lord, let me hear your voice audibly. No, at hindi pa talaga ako biniles pero malay nyo naman, marinig ko balang araw kahit hiling ko. Pero gift po yun ng Panginoon. So dito mga kapatid ay gusto kong sabihin sa inyo na ang lahat ng kwento sa buhay natin ay may sasabihin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? At dito sa kwento ni Samuel ay ito po yung mga ilang bagay na nakikita ko na maaari pong makatulong sa atin para hindi na natin ma-miss ang tinig ng Panginoon, kundi lagi po nating marinig ito. Okay, una, nakita ko po doon mga kapatid sa kwento ni Samuel ay 'di ba sabi dun sa verse 7, hindi pa niya nakikilala ang tinig ng Panginoon. So mga kapatid, lahat tayo diyan tayo nag-umpisa. Kilala natin ang Panginoon pero hindi natin agad nakikilala ang tinig ng Diyos. At ang Panginoon mga kapatid ay madali natin makikilala dahil andiyan ang Bible, no? Ang mga preachers natin, ang mga teachers natin ay nagtuturo sa atin kung sino ang Panginoon. Tinig ng tao ang nagtuturo sa atin, no, kung paano natin makikilala ang Panginoon. Pero ang makaka-recognize ng tinig ng Diyos ay tayo. Okay? So tandaan natin, we know God, everyone knows God, lahat na nandito, kilala natin ang Panginoon, pero hindi po talaga tayo lahat mamamaster ang tinig ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang pagkilala sa Panginoon, sa tinig ng Panginoon ay nadidevelop po sa pamamagitan ng intimacy natin sa Panginoon. Amen? Wala pa ako nababasa sa Bible na nagsalita ang Diyos ng pasigaw. No, parang lagi siyang mahinahon. Or yung iba, pinapatotoo nila na ang tinig ng Diyos na naririnig nila is like whisper, no? Naniniwala po ako na ang Panginoon kung magsalita ay parang pabulong. Kasi nga, kung pasigaw siya, ibig sabihin ang ating distance ay malayo sa Panginoon. At naniniwala po ako na ang tinig ng Panginoon ay ating marirecognize the more we get closer to Him. So kailangan po talaga closer tayo yung relationship natin sa Panginoon. Amen? At mga kapatid, sa buhay ni Samuel, napakaganda na nung nasanay siya na makinig ng salita ng Panginoon ay dahil meron siyang ilay sa kanyang buhay. At ganun din po tayo, we need an Eli in our lives. Amen? So kailangan po talaga natin mga kapatid ng mga tao na mag-guide sa atin. Kasi si Eli, ginaide niya si Samuel. At ang blessed po talaga natin, no, na tayo ay merong mga churches talaga na na-attenan at meron tayong mga mentors, meron tayong mga spiritual teachers, spiritual guide, no? Maganda po si Eli, mga kapatid, dahil meron na siyang reputation sa pakikinig at pag-a-identify ng tinig ng Diyos. So mga kapatid, no, kailangan talaga natin ng mga tao sa buhay natin na na nakaka-recognize ng tinig ng ating Panginoon. Naku, mga kapatid, kung marami kayong kaibigan na mayayaman, walang problema. Kung marami kayong kaibigan na maraming sikat, ako walang problema.
Pero sana po mga kapatid, be have someone in your life na marunong makinig sa Panginoon. Kailangan natin ang mga taong nakikinig at nakaka-recognize ng tinig ng ating Panginoon. Ha? Dahil kailangan din nating ma-recognize ang tinig ng ating Panginoon. Napakaganda mga kapatid talaga. Ang sarap matuto na nakikinig tayo sa guidance ng Panginoon. At hindi natin yan agad natututunan sa sarili nating paraan ng pag-aaral, madalas ginagamit ng Panginoon ng ibang tao. And napaka-bless ni Samuel dahil sa kanyang pagsisimula, may Eli na nag-guide sa kanya. Pray for someone, no? Talaga na natutulong sa inyo na magpalapit sa Panginoon. Kung meron na kayong mga yan, na tumutulong sa inyo na na magpakalapit kayo sa Panginoon, treasure those people, pray for them din kasi alam ko kapag yung mga taong yun ay ginagamit na blessing sa atin, ako, may mga pagsubok din na ibibigay sa kanila. So, kung tayo ay nabibless sa buhay nila, na magpakalapit sa Panginoon, ay maging blessing din tayo dun sa mga tao yun. Dahil naniniwala ako, kung sila ay ginagamit ng Lord pawiin ang ating mga luha or palakasin tayo sa ating mga kahinaan, naku, umiiyak din yung mga yun. Tsaka may mga kahinaan din yun na kailangan din nila ng tulong natin. Okay? So, bless your Eli sa inyong mga buhay. Next, mga kapatid, na nakita ko, di ba natutulog siya sa templo? Doon na siya natutulog, doon na siya nag-i-stay. At mga kapatid, sa tabi nga po nung Ark of the Covenant. Mas madali nating maririnig ang pangungusap ng Lord kung andun tayo sa lugar na madali nating mare-recognize ang presence niya. So, naniniwala ako mga kapatid, para sa yung maging intimate tayo sa Panginoon at marinig natin ang tinig ng Lord, mahalaga rin kung nasan tayo. Or, idiretso na rin natin mga kapatid, hindi lang yung lugar kung saan mare-recognize natin ang presence ng Lord, kundi maging yung mga activities na madali nating mare-recognize ang presence ng ating Panginoon. So ano ba yung mga ginagawa natin para sabihin nating maging prone yung presence ng Lord na maramdaman natin at marinig natin yung tinig ng Lord? Saan ba tayo naglalagi? Paano ba natin ini-spend ang ating time sa buong maghapon? Meron bang time na nakalaan para magkaroon ng time ang Lord na kausapin tayo? Again ang Panginoon magsasalita talaga siya. Pero tayo, ang pinag-uusapan po natin tonight, how we can make ourselves available. Alam niyo po, sinisikap ko na araw-araw kong magawa dito sa Korea kasi sinasamantala ko yung pagkakataon na hindi umuulan tapos malamig. Yung pong maglakad. May target ako na minimum na 1 hour, makapaglakad ako ng 1 hour at mula po nung mga lumipas na araw, tina-target ko na sana maka 2 hours ako na naglalakad dito po. Kasi pagdating na po sa Pilipinas, mahirap na pong gawin yun dahil mainit, tapos umuulan pa po palagi. At napansin ko lang po, ilan sa mga paglalakad ko rito, kasi meron pong, yung po sa nilalakaran ko mga kapatid, ay nasa tabi nga po siya ng ilog. At kapag po nasa kalsada ka, yung main road, meron pong mga hagdan o hindi man hagdan, mga kalsadang pababa. Para dadalhin po yung kalsada na yan leading to dun sa tabi po ng ilog o kung basta sa baba, pababa po siya. Tapos kung makikita po ninyo dito sa susunod na larawan, hindi po diyan ako naglalakad nakita ko lang po yan. So kung mapapansin po ninyo, dito sa baba, ayan po yung lakaran. Tapos yung pinaka main road po, nandito yun sa taas. Yan, nandyan sa taas. Tapos isang bagay lang po nung habang pinagbubulay-bulayan ko rin po 'tong mensahe na 'to. Nung pababa po ako, 'yan yung balikan natin so pababa ako diyan, alam niyo yung na-recognize ko lang, habang bumababa ako unti-unting tumatahimik. Dahil yung pong ingay dun sa main road, yung mga sasakyan, yung mga tao, unti-unti silang lumalayo kasi nasa taas siya, eh. Eh, pababa ako hanggang sa hindi man po sila 100% silent, pero mas mahina sila kaysa nandun ako sa taas. Then dun sa baba ay mas naririnig ko yung lagaslas ng tubig, yung agos, yung mga ibon, mas marami akong naririnig na natural sound kaysa 'pag nandun ako sa taas. At dun ko na-recognize na kung gusto rin talaga natin marinig ang tinig ng Panginoon, kailangan talaga, i-isolate natin din yung sarili natin. We find time and we find place para talagang mas maging focus po tayo
sa pakikinig natin sa tinig ng ating Panginoon. At si Samuel, nung kanya pong na-recognize ang tinig ng Panginoon, nasa exclusive place siya, mga kapatid. At yung kanyang ginagawa ay matuwid, no? Kaya ang presence ng Panginoon ay madali niyang nare-recognize. At napansin niyo mga kapatid na nung kinausap siya ng ating Panginoon, hindi po si Samuel ang humahanap sa kanya, hindi natin makikita yon. Ang Lord, ang Diyos mismo ang nag-approach kay Samuel. So mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina. Ang Diyos ay laging on the go na kausapin tayo. So dapat lang po talaga available tayo na kausapin niya. Amen? So ulitin ko, ang Lord, hindi na natin siya pwedeng pilitin na magbigay ng mensahe niya sa atin. On the go lagi ang Panginoon. Tayo lang po talaga, available po ba talaga tayo? At ito pong illustration na to ay lagi ko na po itong nasasabi minsan. Yung mga lumang radyo, di po ba, kung nagkaroon po kayo ng radyo na yan na pinipihit pa para hanapin mo yung frequency. So halimbawa po ako ay isang newscaster, aantayin ko pa po ba na kayo ay maka-tune in dun sa channel ko bago po ako magsalita? Di ba hindi? So pag ako ay newscaster, kapag naka-on air na ako, dire-diretso na ako ng pagbabalita. Okay? Regardless kung meron naka-tune in o wala. Yun, ganun po ang Panginoon. Ang salita nga niya nasa Bible na po eh. Andyan na ang pangungusap ng ating Panginoon. On the go. Pero talagang tayo kailangan ang maka-tune in. Amen? Tayo dapat ang maka-tune in dun sa frequency. Kasi kahit hindi ka naka-tune in, ang word, yung nagsasalita, yung broadcaster, dire-diretso yan. So what I mean mga kapatid, ang limitasyon ng Panginoon sa kanyang pangungusap ay hindi yung mauubusan ba siya ng paraan kung paano tayo kakausapin. Hindi po. Hindi mauubusan ng paraan ng Panginoon. Tayo, yung availability po natin, ang nagiging limitasyon ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, as I end, sa mga sitwasyon ng ating buhay, tandaan niyo po to, God has a word for us. Doon sa sitwasyon ng ating bansa, may word ang Panginoon para doon. Amen? Naniniwala po kayo doon? Doon sa sitwasyon ng pamilya nyo, may word ang Panginoon para doon. May promise siya para doon. Doon sa karamdaman mo, may promise, may word ang Panginoon para doon. Doon sa mga pangangailangan natin, may word ang Panginoon para doon. Sa mga decisions na dapat nating gawin, naku, may word ang Panginoon para diyan. Hindi tayo gusto ng Panginoon mag-wander, maligaw, magkamali ng patong-patong na pagkakamali. Hindi. Kung meron tayong kailangang pagdesisyonan, may word ang Panginoon para sa atin. Amen? Kapag tayo po ay may mga kahinaan, no, na kailangan nating pagtagumpayan, tandaan natin, God has a word for us. Pero ito lang po yung magiging tanong para sa ating lahat. Are we available to listen? Amen?